Dumulog sa Korte Suprema ang isang grupo para ideklarang unconstitutional labag sa konstitusyon ang paglipat ng mahigit 100 milyong pisong confidential funds sa Office of the Vice President noong nakaraang taon. Ang sagot ng bise sa pagtutok ni Salima Refran. Ang hiling ng grupo ng Concerned Citizens at Taxpayers sa Korte Suprema, utusan nito ang Office of the Vice President na isauli sa kaban ng bayan ang natanggap at ginastos nitong 125 million na confidential funds noong 2022. Naging kontrobersyal ang pondong ito dahil inirelease ito ng Budget Department sa OVP mula sa contingent fund sa basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi ng petitioners, hindi raw nasunod ang tamang proseso dito, kaya dapat ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito o labag sa saligang batas. Respondents sa petisyon ng OVP, Office of the Executive Secretary at Department of Budget and Management. It's a usurpation of legislative power. This is actually a circumvention of accountability. There is really no item of confidential funds in the 2022 Government Appropriations Act for Vice President. Sa 6 na taon ni Leni Robredo as Vice President, never humingi at never binigyan ng confidential or intelligence funds. So, dahil nga yung 2022 budget, budget pa na yan yung kanyang outgoing budget, wala ring confidential and intelligence funds. Ang pondong ito, ayon sa COA, ay nagastos ng OVP sa loob ng 11 araw. Dapat po yan dumadaan sa tamang proseso. Hindi yung basta't nagustuhan lamang, parang whim lamang, gagastusin yung pera ng bayan. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, ang inihaing petisyon, pagkakataon para tuluyan ng maisarang usapin. Malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Kinukunan pa namin ng pahayag ang Office of the Executive Secretary at DBM. Pero dati nang sinabi ng Office of the Executive Secretary, inaprubahan ang hiling ng OVP sa ilalim ng 2022 Contingent Fund. Bilang bagong halal na opisyal ng gobyerno, kinailangan raw ni Duterte ng pondo para sa mga bagong programa. Sinuportahan daw ito ng Pangulo kaya inilabas ang pondo sa rekomendasyon ng DBM. Ang DBM, sinabi noon na release ang nangyari at hindi transfer ng pondo. Nakakarga raw ito sa 7 billion peso contingent fund ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.